Hindi na nakaalis si Uncle Hong sa kinatatayuan nito dahil sa sobrang pagod sa matagal niyang pakikipaglaban sa halimaw. Mas bumilis rin daw ang pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion kaya hindi na rin siya makakatakas. Nakahanda na siyang tanggapin ang kanyang katapusan pero sisiguraduhin niya nga raw na iiwanan niya ng malubhang pinsala ang halimaw na ito bago siya mamatay. Hindi niya nga raw hahayaan na mapuntahan agad nito ang kanilang young lady. Noong tatama na ang pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion ay may bigla namang nagpakawala ng napakaraming palaso, at mula sa mga palaso na ito ay nag-activate ang isang crowd control skill sa anyo ng isang napakalaking lambat. Agad na napansin ng Blue Armored Winged Scorpion ang paparating sa kanyang atake, naisip nito na inaatake nga raw siya ng isang human expert. Nagtaka rin si Uncle Hong kung sino ang tumulong sa kanya. Ang lakas nga raw ng pag-ataking ito ay halos kasing lakas na ng atake ng isang advanced Starfall Warlord. Mula sa skill na Wave Surge Non-Opal Shot ay lumabas pa ang isang skill na tinatawag na Waternet Cutting Edge, dahil doon ay nagkaroon ng talim ang lahat ng gilid ng lambat na tatama sa halimaw. Bago pa makulong ang halimaw ay agad itong nagpakawala ng isang malakas na kapangyarihan na siyang sumira sa lambat na dapat ay huhuli sa kanya. Agad na pinuntahan ng Blue Armored Winged Scorpion ang direksyon ng babae na umaatake sa kanya. Habang papalapit ay sinabi ng halimaw na akala nga raw yata ng taong ito ay madali siya nitong mahuhuli. Habang naghahanda ulit umatake ay naisip ni Gu Feizo na madali nga lang daw nasira ng halimaw ang double transformation ng kanyang skill na Wave Surge. Tama nga raw ang hinala niya na isa nga itong A-rank monster. Nang hinayang din si Gu Feizo dahil hindi niya nga raw na-absorb ang mga nakuha nilang crystallized mutated monster core kahit na napakarami pa nito. Hanggang dulo nga lang daw ng intermediate warlord stage ang kinaya na ma-absorb ng kanyang katawan. Kakailanganin pa nga raw niyang magsanay para magawa na niyang makapag-breakthrough sa pagiging isang advanced Starfall warlord. Kung naging advanced warlord nga raw siya edi sana medyo madali na lang para sa kanya na patumbahin ang A-rank monster na ito. Nagpakawala na muli si Gu Feizo ng napakaraming palaso pero hindi ito inatrason ng halimaw. Hindi makapaniwala ang Blue Armored Winged Scorpion na binabalak siyang patayin ng taong ito kahit na hindi pa naman ito isang advanced warlord. Ginamit muli ng halimaw ang kakaiba nitong kapangyarihan para sirain ang lahat ng palaso na pinakawalan ni Gu Feizo. Pagkadepensa ng Blue Armored Winged Scorpion ay itinuon na ulit nito ang atensyon niya kay Uncle Hong. Naisip ng halimaw na uunahin na nga raw niya ang matandang ito bago niya ulit balikan ang babae na umaatake sa kanya. Nagulat si Uncle Hong noong may dalawang dumating sa kanyang harapan. Tinanong ni Uncle Hong sina Zofan at Mu Yinye kung gusto na ba raw talaga ng mga itong magpakamatay, bakit nga raw bumalik pa ang mga ito. Sinabihan ni Zofan si Uncle Hong na wag daw itong mag-alala, kaya nga raw sila nagbalik doon dahil tiwala sila na magagawa nilang mapatay ang nasa harapan nilang halimaw. Natuwa ang Blue Armored Winged Scorpion noong maramdaman nito na naroon na rin ang nilalang na itinuturing nilang salot. Naisip ng halimaw na napakatanga nga raw ng mga taong ito para magbalik pa doon, tamang-tama nga raw ang pagkakataong ito dahil mapapatay na niya ang mga ito ng sabay-sabay. Nakita ni Zofan na aatakihin na sila ng halimaw kaya agad niyang pinaghanda si Mu Yinye. Agad namang sumagot si Mu Yinye ng anumang oras ay nakahanda na raw siya. Agad na inactivate ni Mu Yinye ang espesyal nitong skill na tinatawag na Sunbeam Flash. Nagtaka ang halimaw kung ano raw ito, hanggang sa unti-unti nang nanglabo ang kanyang mga mata. Nakilala agad ni Uncle Hong na Sunbeam Flash ang skill na ginagamit ngayon ng kanilang young lady. Hindi nga raw siya makapaniwala na magagawa ng gamitin ng kanilang young lady ang exclusive sword skill ng kanilang angkan. Nagtataka siya kung kailan pa ba raw ito naging isang warlord. Binuhat ng ating bida si Mu Yinye at ang nanghihina na si Uncle Hong para mabilis silang makalayo sa halimaw. Sinabi ng ating bida na kailangan na raw nilang bilisan dahil isa pa nga lang daw novice warlord si Mu Yinye, panandalian pa nga lang daw ang epekto ng Sunbeam Flash nito sa isang A-rank monster. Noong manumbalik ang paningin ng Blue Armored Winged Scorpion ay agad nitong hinanap kung nasaan sina Zofan. Nagalit ang halimaw na ito dahil pinagmumukha nga raw siyang tanga ng mga taong ito. Agad na humabol ang halimaw sa pagtakbo ng ating bida, naisip nito na hinding-hindi niya nga raw mapapatawad ang mga lapastangan, sisiguraduhin niya nga raw na lahat ng mga ito ay mamamatay. Napatigil sa paghabol ang halimaw noong makulong ito sa Waternet Sky Rope skill na pinakawalan ni Gu Feizo. Pero mabilis na nag-activate ng espesyal na skill ang Blue Armored Winged Scorpion kaya agad din itong nakagalaw at nakawala.
Tumakbo si Gufeizo at tinawag ang Blue Armored Winged Scorpion, sinabi niya dito na habulin nga raw siya nito dahil siya ang pumatay sa mga ipinadala nitong halimaw. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na ang babaeng ito raw pala ang dahilan kung bakit hindi na niya makontakt ang kanyang mga alagad. Nagalit ito kay Gufeizo dahil pinatay nga raw ng walang hiyang ito ang mga pinakamahuhusay niyang tagasunod. Habang hinahabol ng Blue Armored Winged Scorpion si Gufeizo ay sumigaw naman si Zoufan para tawagin ang halimaw. Sinabi niya sa halimaw na hindi ba raw gusto siya nitong patayin, kapag hindi nga raw ito nagmadali ng paghabol sa kanya ay makakatakas na raw agad sila. Sa pagtawag ni Zoufan ay natuon na ulit sa kanila ang atensyon ng halimaw. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na ang tatlong itong araw ang kailangan niyang unahin dahil kasama rin ng mga ito ang salot. Humarap si Mu Yingyue sa humahabol sa kanilang halimaw para gamitin ulit dito ang kanyang blinding skill. Sa kagustuhan ng halimaw na mapatay si Little Gray ay nakalimutan na nito ang Sunbeam Flash skill ni Mu Yingyue. Napatigil sa paghabol ang Blue Armored Winged Scorpion dahil nang labo na naman ang paningin nito, humihiyaw ang halimaw na ito na napakasakit daw ng kanyang mga mata. Inasar ni Mu Yingyue ang inatake niyang halimaw, bakit nga raw parang walang utak ang leader ng mga Blue Scorpion, habang dinidilaan ni Mu Yingyue ang halimaw ay nakikisali rin sa pangaasar si Little Gray. Matapos ang ilang segundo ay bumalik na ulit ang paningin ng Blue Armored Winged Scorpion, galit na ito dahil halos 2 beses na nga raw siyang nagmukhang tanga. Agad ulit nitong hinanap kung saang direksyon ba nagpunta sina Zoufan, habang lumilipad ay naiisip nito na hinding-hindi niya nga raw mapapatawad ang mga taong ito, sisiguraduhin niya nga raw na mapapatay niya ang lahat ng mga ito. Natuntun na ng halimaw kung saang direksyon nagpunta ang ating bida, habang humahabol ito ay agad itong nagpapakawala ng mga nakakalasong skill sa kanyang dinaraanan. Ginagawa ito ng Blue Armored Winged Scorpion para mabalot nga raw ng Blue Poison Mist ang buong lugar at nang sa ganoon ay hindi na gumana ang liwanag na ginagamit sa kanya. Habang tumatakbo ay sinabi ni Zoufan na tama nga raw ang hinala niya na magwawala nga ang halimaw, simula nga raw ngayon ay kailangan lang nilang sundin kung ano ang inihanda nilang plano. Tinanong ni Uncle Hong ang may akay sa kanyang si Zoufan kung bakit pa raw ito bumalik doon. Nagtanong din ito sa kanilang young lady kung paano raw ito lumakas ng ganoong kabilis. Sumagot si Mu Yingyue na saka na raw niya sasabihin ang buong detalye, sa ngayon nga raw ay inumin na muna nito ang ibibigay niyang potion, makakatulong nga raw ito para manumbalik agad ang nawala nitong enerhiya. Sinabi rin ni Zoufan na sana nga raw ay mabilis na makarecover si Uncle Hong, kakailanganin nga raw nila ang tulong nito para mapatay nila ang humahabol sa kanilang Blue Armored Winged Scorpion. Nagulat si Uncle Hong sa narinig niya mula kay Zoufan, hindi siya makapaniwala na talagang plano nga raw pala nito na labanan pa ang napakalakas na A-rank monster. Sinabihan ni Uncle Hong ang ating bida na tingin ba raw talaga nito ay mapapatay na nila ang halimaw kapag napakagat nila ito sa isang bitag, ang pagbitag at pagpatay nga raw ay dalawang bagay na sobrang magkaiba. Naisip ni Uncle Hong na ang Blue Armored Winged Scorpion nga raw na humahabol sa kanila ay isang flight-type monster, sa bilis pa nga lang daw nito ay napakalaki na ng kalamangan nito sa kanila. Idagdag pa nga raw na nasa loob sila ngayon ng Sierra City's Monster Den kung saan mismong nakatira ang Blue Armored Winged Scorpion. Wala nga raw silang tsansang manalo dahil para lang silang nakikipaglaban sa isang pating na nasa ilalim ng dagat. At kahit nga raw kagaya rin ito ang napatay nilang Giant Black Hydra na isang A-rank monster ay higit na mas mahirap nga raw itong labanan dahil sa angkin itong bilis at kakayahang lumipad. Sinabihan ni Uncle Hong si Zoufan nang hindi niya raw ito pipigilan kung gusto na talaga nitong mamatay, pero wag na nga raw sana nitong idamay pa ang kanilang young lady. Ngumiti naman si Zoufan at sinabihan si Uncle Hong na magtiwala nga raw ito sa kanya. Magbalik nga lang daw ang enerhiya nito ay masisigurado niya na magagawa nilang manalo at mapatay ang humahabol sa kanilang A-rank monster. Napaisip si Uncle Hong kung saan nga raw kumukuha ng kumpiyansa ang ating bida, hanggang sa nagtanong na siya kung naging isang intermediate warlord na ba raw ito. Sumagot naman si Mu Yingyue at sinabi sa kanyang Uncle Hong na tama nga raw ito, sinabi niya rin na halos sabay nga raw sila ni Zoufan ng pag-level up ng rank. Hindi makapaniwala si Uncle Hong na magagawang mag-rank up ng dalawang ito sa panandaliang panahon na napahiwalay ang mga ito sa kanya. Napapaisip siya kung ano raw ang dahilan ng mabilis ng mga itong paglakas. Sa bilis ng Blue Armored Winged Scorpion ay naabutan na ulit nito ang grupo ng ating bida. Sinabi ni Zoufan kay Uncle Hong na hihinto na raw sila sa pagtakbo dahil naroon na raw sila sa tamang lugar.
Habang nakatingin sa kanyang harapan ay naisip ng ating bida na nakahanda na nga raw ang lahat. Ipinaalam ni Zofan kay Uncle Hong na nakarating na nga raw sila sa kanilang destinasyon, doon nga raw mangyayari ang huling pakikipaglaban nila sa humahabol sa kanilang halimaw. Nagpatalon-talon si Zofan hanggang sa makaakyat na ito sa itaas ng mga magkakatabing nakatabing inagusali. Tinanong ni Zofan si Uncle Hong kung kamusta na raw ang pag-recover ng enerhiya nito. Sumagot naman si Uncle Hong nang nanumbalik na nga raw agad ang kanyang lakas dahil ang ibinigay nga raw sa kanya ng kanilang young lady ay isang espesyal na potion ng kanilang angkan. Pagkasagot ni Uncle Hong ay tinanong naman ito si Zofan kung bakit nga raw sila nagpunta sa lugar na yun. Sumagot naman si Zofan nang sa lugar na ito nga raw mamamatay ang Blue Armored Winged Scorpion. Sinabi niya rin kay Uncle Hong na ipagpatuloy nga lang daw nito ang pag-atake sa halimaw, hindi na nga raw niya maipapaliwanag pa ngayon ang buong detalye. Nasabi ito ng ating bida dahil napansin niya na paparating na rin ang Blue Armored Winged Scorpion sa lugar na kanilang pinuntahan. Habang papalapit ang halimaw ay naisip nito na talagang napakalakas nga raw ng loob ng mga taong ito na tumigil pa doon, gagawin niya nga lang daw practice target ang mga mangmang na ito. Sa pagkasabik ng halimaw na maatake sina Zofan ay hindi na nito napansin ang isang mabilis na pag-atake na nakapuntirya sa kanya. Walang kamalay-malay ang halimaw na tatamaan pala siya ng isang palaso na naglalaman ng isang malakas na skill. Ini-activate ni Gu Feizu ang skill na Waves Explosion at doon ay sumabog ng napakalakas ang palaso na tumama sa halimaw. Hindi napuruhan ng Blue Armored Winged Scorpion pero hindi nito inasahan na tatagos sa kanyang defense armor ang huling pag-atake na tumama sa kanya. Sinabi ni Gu Feizu na tama nga raw ang kanyang hinala, hanggat malapit nga raw siya sa halimaw ay magagawa niya itong mapinsala gamit ang kanyang skill na Waves Explosion. Malaking bagay nga raw ang mga na-absorb niyang Crystallized Mutated Monster Core, kahit hindi nga raw siya naging isang advanced warlord ay nadagdagan pa rin naman daw ang kanyang lakas. Namangha si Uncle Hong dahil nagawa nga raw mabasag ni Gu Feizu ang matigas na armor ng Blue Scorpion kahit na isang atake lang ang ginamit nito. Napapaisip din siya kung bakit parang pamilyar daw sa kanya ang babaeng ito, parang nakita na niya nga raw ito noon. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na mahihirapan nga raw siyang makipaglaban sa ere dahil sa nakakabulag na liwanag at sa patuloy na pag-atake sa kanya ng babae na gumagamit ng pana. Mukhang inasahan nga raw ng mga ito na mapipilitan siyang pumaibaba, akala nga raw yata ng mga ito ay sila na ang mananalo kapag nakipaglaban siya sa lupa. Walang takot na pumanaog pa ibaba ang halimaw, mas gugustuhin pa niyang makipaglaban sa ibaba kaysa sa lumipad siya pero madali lang siyang napupuntirya. Unang nilapitan ng dumating na Blue Armored Winged Scorpion ang grupo ni Zofan, naging handa naman ang ating bida para kaharapin ito. Parehas na sinabihan ni na Uncle Hong at Zofan si Muyinye na umatras daw muna ito, pero wag daw ito masyadong lalayo dahil baka surpresahin ito ng pag-atake ng halimaw. Pumunta sa unahan sina Uncle Hong at Zofan at hinintay ang paglapit ng halimaw. Sinunod naman ni Muyinye ang payo ng dalawa na umatras at dumistansya raw muna siya sa kanila. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na tingin ba raw talaga ng mga taong ito na matatalo na siya sa kalupaan kapag napalibutan siya ng mga ito. Nakaramdam ng pangamba sina Zofan dahil napakakalmado nga raw ng halimaw, nagtataka sila kung bakit hindi agad ito umaatake. Naisip ng halimaw na tingin nga raw yata ng mga taong ito na alam na nila ang kanyang kahinaan dahil natalo lang nila ang kanyang mga alagad at mga kauri. Nagkakamali nga raw ng akala ang mga ito dahil siya nga raw ang pinuno ng kanilang lahi at ang isa sa pinakamalakas na halimaw sa loob ng kanilang monster den. Naisip din ng Blue Armored Winged Scorpion na oras na nga raw para ipakita na niya ang iba pa niyang anyo. Kung tutuusin nga raw ay mas malakas pa siya sa lupa kaysa sa himpapawid. Sumibol ang mga matutulis na balat sa katawan ng Blue Armored Winged Scorpion, ngayon ay nagagawa na nitong tumayo at makipaglaban ng maayos. Sinabi ni Zofan na hindi niya raw akalain na may kakayahan ang halimaw na baguhin ang katawan nito na akma sa pakikipaglaban sa kalupaan, mukhang ito na nga raw ang second form ng Blue Armored Winged Scorpion. Sinabihan ni Uncle Hong si Zofan na tingnan nga raw nito ang halimaw, hindi nga raw nito naisip na maaaring may itinataguring alas ang kalaban nilang A-rank monster. Sinabihan rin ni Uncle Hong ang ating bida na kapag nga raw may nangyari sa kanilang young lady ay hindi niya nga raw ito mapapatawad. Matapos makapagpalit ng bagong anyo ay nag-isip ang halimaw kung sino ba raw ang uunahin niya sa mga ito.
Hanggang sa napagdesisyonan ng halimaw na unahin na si Gu Feizu dahil ilang beses na nga raw siya nitong inatake ng palihim, kapag nawala nga raw ito ay madali na niyang mapapatay ang iba pang natitira. Mabilis na sumugod ang Blue Armored Winged Scorpion para patayin na agad si Gu Feizu. Sinabi ni Gu Feizu na talagang nakakakilabot nga raw ang isang A-rank monster, mabuti na lang daw at may naihanda na agad silang plano. Nagtaka ang Blue Armored Winged Scorpion kung ano ang nangyari, bakit nga raw bigla na lang nawala ang babae na papatayin niya. Nagulat na lang ang Blue Armored Winged Scorpion noong marinig nito sa kanyang likuran ang boses ni Gu Feizu. Sinamantala ni Gu Feizu na nakatalikod sa kanya ang halimaw, agad niya itong inatake ng skill na tinatawag na Water Net. Hindi na nakaiwas pa ang halimaw dahil sa bilis ng pangyayari, nabihag ito sa loob ng isang malaking lambat at pansamantalang hindi nakagalaw. Agad na lumapit ang ating bida para atakihin ang nabihag na Blue Armored Winged Scorpion. Ini-activate niya ang kanyang skill na Shadow Flash Blade Final Form, sana nga raw ay mamatay na ang halimaw na ito. Pero kahit malakas ang ginawang pag-atake ni Zofan ay hindi pa rin ito nabasag ang matigas na balat ng halimaw. Idiniin pa niya ang kanyang pagkakahawak sa kanyang espada pero hindi pa rin ito tumagos sa defense armor ng Blue Armored Winged Scorpion. Naisip ng ating bida na talagang napakatigas daw ng armor ng halimaw na ito, nag-iwan nga lang daw ng maliit na pinsala ang ginawa niyang pag-atake kahit na ibinuhos niya naman ang buo niyang lakas. Naisip ng halimaw na akala nga raw niya ay napakalakas ng taong ito pero wala raw pala siyang dapat ipangamba. Pagkawala ng halimaw sa lambat ay sinabi nito kay Zofan na wag na nga raw itong pumalag dahil mamamatay rin lang naman daw ito. Habang naghahanda sa pag-atake ay sinabihan ni Uncle Hong ang Blue Armored Winged Scorpion na ito lang daw ang mamamatay sa kanila. Agad na pinakawalan ni Uncle Hong ang inihanda nitong pag-atake patungo sa direksyon ng Blue Armored Winged Scorpion, napatigil ang halimaw noong tamaan ito ng mga malalakas na pag-atake. Natuwa si Zofan sa ginawa ni Uncle Hong, pinuri niya ito at sinabing talagang nakakahanga nga raw ang lakas ng isa sa mga pinakamalalakas na Advanced Starfall Warlord. Sinabihan naman ni Uncle Hong si Zofan na wag nga raw itong sumipsip sa kanya. Maaaring gumagana nga raw ang plano nito pero hindi pa rin ito sapat para matalo nila ang halimaw. Sinabi rin ni Uncle Hong na kailangan pa rin daw nilang mag-focus dahil nag-uumpisa pa lang daw ang pakikipaglaban nila sa Blue Armored Winged Scorpion. Nagtamo lang din ng maliit na pinsala ang atake na ginawa ni Uncle Hong pero mas malaki pa rin ito kung ikukumpara sa pinsala na nagawa ng ating bida. Sinabi ng Blue Armored Winged Scorpion na talagang ang matandang ito nga raw ang may pinakamalaking banta sa lahat ng mga kinakalaban niya ngayon. Hindi makapaniwala si Mu Yinye na hindi man lang napuruhan ang Blue Armored Winged Scorpion kahit na napakalakas na ng skill na ginamit ng kanyang Uncle Hong, nagtataka rin si Gu Feizu kung gaano na ba raw talaga katibay ang armor ng bagong anyo ng halimaw. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na akala nga raw yata ng mga taong ito na pang-display lang ang kanyang landform, ngayon nga raw na nagpalit na siya sa pangalawang anyo ay higit na mas matibay na ang kanyang depensa. Kung inaakala nga raw ng mga ito na mananalo sila ay nagkakamali nga raw ang mga ito, ngayon pa niya nga lang daw seseryosohin ang kanyang pakikipaglaban. Napatuon ang pansin ng Blue Armored Winged Scorpion sa lubid na nakatali sa bewang ni Gu Feizu. Habang nakatingin siya dito ay doon na niya napagtanto kung ano ang nangyari kanina at kung bakit mabilis siyang natatakasan ng mga ito. Pagkakatapos nga raw ng mga itong umatake ay hinihila ng mga ito ang isa't isa sa tuwing siya naman ang gagawa ng kanyang pagsugod. Nagsasalitan nga raw ang dalawang ito para maging epektibo ang kanilang estratehiya na hit and run. Mas lalong nasuklam ang halimaw dahil napakadaya at napakatusaw raw ng mga taong ito. Naisip ni Zofan na talagang napakatibay raw ng second form ng Blue Armored Winged Scorpion. Ibinuhos na nga raw niya kanina ang buo niyang lakas pero nag-iwan lang ng kaunting pinsala sa armor ng halimaw ang kanyang Shadow Flash Blade Final Form. Matapos malaman ang estratehiya ng mga kalaban niyang tao ay nag-umpisa ng umatake ang Blue Armored Winged Scorpion. Sa pagkakataong ito nga raw ay siya naman ang aatake, hindi na nga raw niya poproblemahin ang kanyang depensa dahil hindi naman siya masyadong napipinsala ng mga pag-atake ng mga ito. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na uunahin na nga raw niya ang pinakamatanda sa mga taong ito, tingnan na nga lang daw niya kung magawa nitong makasabay sa kanyang bilis. Hindi naman umatras si Uncle Hong dahil nanumbalik na ang buo nitong lakas, mukhang sobrang araw siyang minamaliit ng halimaw na ito.
Nagpakawala si Uncle Hong ng isang malakas na suntok na siyang nagpataas sa malaking katawan ng Blue Armored Winged Scorpion. Sa lakas ng suntok ni Uncle Hong ay tumilapon papalayo ang malaking halimaw. Agad na ginamit ng Blue Armored Winged Scorpion ang pakpak nito para mapigilan ang pagtilapon niya ng malayo. Takang-taka ang Blue Armored Winged Scorpion kung paano nga raw siya nagagawang sabayan ng matandang ito gayong higit na mas mabilis siya dito. Hanggang sa naisip ng halimaw na mukhang hindi naman daw masyadong mabilis ang paggalaw ng matandang ito, mukhang ginagamitan na naman daw siya ng mga taong ito ng isang pandaraya na gaya na lang ng paggamit ng mga ito ng lubid para hilahin ang isa't isa. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na kaysa unahin niya raw ang matanda ay magpapalit na lang daw muna siya ng bagong target. Uunahin na nga raw niyang patayin ang babaeng ito nang sa ganoon ay matigil na ang mga ginagawa nitong palihim na pag-atake gamit ang pana at mga palaso nito. Binatak na muli ni Zofan si Gu Feizu para maiwasan ang pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion, pero sinabi ng halimaw na tingin ba raw ng mga ito ay uubra pa sa kanya ang ginagawa ng mga itong estratehiya. Hindi na inintindi ng halimaw ang mabilis na pagkawala ni Gu Feizu, itinuon na lang niya ang kanyang pag-atake sa lubid na nakakabit sa bewang nito. Pero bago pa man tumama ang mga sharp shard ng Blue Armored Winged Scorpion ay biglang sumulpot ang ating bida. Hindi naputol ang lubid dahil agad na inatake ni Zofan ang mga sharp shard na pinakawalan ng halimaw. Mas lalo pang nagtaka ang Blue Armored Winged Scorpion kung paano nagawang masabayan ng ating bida ang kanyang bilis gayong isa pa lang naman itong Intermediate Starfall Warlord. Sinamantala ni Uncle Hong ang pagtataka ng halimaw, agad niya itong pinatamaan ng isang malakas na skill na nagmumula sa kanyang kamao. Sinabi ni Uncle Hong sa tinamaan nitong halimaw na akala nga raw yata nito ay napakabilis pa nito. Nagalit ang Blue Armored Winged Scorpion at sinabihan si Uncle Hong na ano raw ang karapatan nito para maliitin siya. Napaisip din ng halimaw kung ano ba raw talaga ang ginagawa ng mga ito sa kanya. Aatake na sana ulit ang Blue Armored Winged Scorpion pero may bigla itong napansin. Nababalot ng kakaibang likido ang balat na natanggal mula sa kanyang katawan. Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na mukhang may kakayahan nga raw ang likido na ito na pabagalin ng kaunti ang kanyang paggalaw, mas madali rin daw siya ng mga itong nakikita dahil nababalot ng mga berdeng liwanag ang kanyang katawan. Napaisip ang halimaw kung paano siya nalagyan ng ganoong likido, hanggang sa naalala niya na nahuli nga raw pala siya kanina ng net skill na pinakawalan ng isang babae, mukhang doon nga raw ang mga ito nagkaroon ng pagkakataon para lagyan ang kanyang katawan. Sinabi ni Zofan na hindi niya raw inasahan na mabibisto agad ng Blue Armored Winged Scorpion ang ginawa nilang plano. Sinabi naman ni Gu Feizu na hindi na raw siya nagtaka dahil nagtataglay nga raw ng mataas na talino ang mga A-rank monster, lalong-lalo na nga raw ang mga Scorpion type dahil kilala ang mga ito bilang mga tusong halimaw. Idinagdag pa ni Uncle Hong na isang araw ang Blue Armored Winged Scorpion sa mga boss ng Sierra City's Monster Den, pero matapos nga raw ang walang tigil nilang pag-atake ay mukhang unti-unti na rin itong nanghihina. Naisip ni Uncle Hong na inaamin niya nga raw na matagumpay nga ang naisip na plano ni Zofan, kung may kasama pa nga raw silang isang advanced warlord ay magagawa na nga raw nilang mapatay ang A-rank monster na ito. Pero hindi pa nga raw sapat ang plano at lakas nilang lahat para patayin ang Blue Armored Winged Scorpion dahil anumang oras ay maaari itong lumipad at tumakas. Nakita ni Uncle Hong na puno pa rin ng kumpiyansa si Zofan, napapaisip siya kung may alas pa ba raw na itinatago ang binatang ito.